Isang may sakit na milyonaryo ang humiling sa isang nurse na magpanggap bilang anak niya sa loob ng isang araw. Nagulat siya ng ilang oras ang lumipas at pumasok ang kanyang asawa, kasama ang isang abogado, at isang testamento. Si Maria na nakaupo sa maliit niyang lamesa sa kusina, ay napapalibutan ng mga bayarin at mga anunsyo ng trabaho. Malalim siyang bumuntong hininga, dinadala ang bigat at ng pag-iisa at obligasyon. Isang 20 taong gulang na nas, may taglay siyang matibay na aura na nagtatago ng kanyang mahinang kondisyon. Ang kanyang ob na buhok at esmerald mga mata ay nagpapahiwatig ng isang mapagbantay at maawain na ugali. Lumaki sa isang ampunan. Si Maria ay lubos na umaasa sa sarili. Wala siyang sariling pamilya, talagang kailangan kong makahanap ng trabaho, agad bulong niya. Habang tinitingnan ang mga listahan ng trabaho, kamakailan lamang nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. Ang kanyang pisikal na kondisyon ay lalong nagiging mahina dahil kulang siya sa pondo para sa sariling pangangalagang medikal. Mahalagang makahanap siya ng trabaho. Agad bigla na parang sinasagot ang kanyang mga panalangin. Nagring ang kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Maasa na baka ito ay oportunidad sa trabaho? Sinagot ni Maria ang tawag. Isang matatag babaeng boses sa kabilang linya ang nagpakilala. Magandang hapon, ako si Rose. Kailangan ko ng isang nas para sa aking asawa at mataas ang rekomendasyon sa iyong pangalan. Matagal na mula nang makatagpo si Maria ng anumang papel sa pag-aalaga. Dahil kinukuha niya ang anumang trabaho magagamit. Hindi ko maalala na nag-apply ako para sa posisyong ito. Pero talagang interesado ako sa oportunidad sa pag-aalaga, sagot niya. Maingat na itinatago ang kanyang pagkadismaya. Binanggit ng aking asawa si Emma Richard ang iyong serbisyo. Kailangan namin agad na mayong iyong karanasan. Singit ni Rose. Makakabisita ka ba sa aming tahanan ngayon para sa isang panay? Hindi makapaniwala si Maria sa kanyang swerte at agad na pumayag. Siguradong sigurado pupunta ako doon. Pagdating niya sa marangyang tahanan ng mga Richard, sinalubong siya ni Rose na ang kilos ay matigas at ang ekspresyon ay kalkulado sa panayam. Tila walang alalahanin si Rose tungkol sa mga isyu sa kalusugan ng kanyang asawa. Si Emma Richard ay nasuri na may bihirang sakit. Naniniwala ang mga doktor na ilang buwan na lang ang natitira sa kanya. Ibinunyag ni Rose, sa tingin ko ay masyadong pinalalaki ng mga doktor ang bagay na ito. Hindi ito maaring ganoon kaseryoso. Isip ni Maria, nakadama ng kirot ng empatiya para kay Emma Richard, ngunit nababahala sa tila walang pakialam na saloobin ni Rose sa kanyang prognosis. Nalulungkot akong mainig yan. Gusto ko sanang makilala si Emma Richard. Kung posible, iminungkahi niya. Hindi komportable sa mga implikasyon ng mga malamig na komento ni Rose. Baka hindi naman siya ganoon kasama, isip ni Maria. Kumakapit sa isang piraso ng pag-asa, biglaang naputol ang kanilang usapan nang may isang lalaking nakadamit pang hardinero ang pumasok sa silid na nagpakita na malinaw na paghamak mula kay Rose. Hindi mo ba nakikita? Umalis ka na, malakas na sinabi ni Rose sa hardinero. Nadama ng hardinero ang kahihiyan. Bumagsak ang kanyang mga balikat habang tinatanggap ang masasakit na salita. Paumanhin Emares. Rose, hindi na ito maulit, sabi niya. Nahuli ang simpatikong tingin ni Maria. Nabagabag si Maria sa palitan ng mga salita na naawa sa lalaki, ngunit nanatili ang focus sa dahilan ng kanyang pagbisita upang suriin ang kalagayan ni Emma Richard. Nag-alala na baka siya ay napapabayaan. Pakiusap, mahalaga na makita ko si Emma Richard. Agad pagpasok niya sa kwarto ni Emma Richard, kakasimula pa lang niyang magpakilala nang mapansin niya ang paghihirap nito. Nakahiga si Emma Richard sa kama, ubo ng ubo, at hirap huminga. Ang kanyang kutis ay maputlang maputla. Nahihirapan siyang huminga, bulong niya, and may pagmamadali. Agad na kumilos, inayos niya ang posisyon nito para mas madali itong makahinga at dahan-dahang hinaplos ang kanyang likod habang lumalala ang kanyang kalagayan. Hindi nag-atubili si Maria na magsagawa ng chest compressions. Iniligtas ang kanyang buhay. Habang nagsimula itong huminga ng mababaw muli, nakahinga siya ng maluwag. Nagpapasalamat na nakialam siya sa tamang oras. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo ngayon? Tanong niya dito, nag-aalala sa pagsisika. Nagawang ngumiti ni Emma Richard na mahina. Bilang pasasalamat, mapalad ang iyong mga kamay. Salamat. Mahina niyang tugon. Napansin ang kanyang mahinang itsura at kaputlaan. Nagtaka si Maria kung sapat ba ang pag-aalaga sa kanya. Mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon, tiniyak niya sa kanya. Ang kanyang berdeng mga mata ay matamang tumitingin kay Maria. Nagpapasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay. Mukha siyang kulang sa nutrisyon. Hindi ba siya pinapakain na maayos? Isip niya, nakaramdam ng kirot na pagdududa kay Rose. Nagagalak akong marinig yan, Emma Richard, sabi niya, ngumiti pabalik sa kanya. Mula sa pintuan pinanood siya ni Rose. Halata ang kanyang pagkailang, mukhang magaling ang iyong nagawa, Maria, sabi niya, bagaman ang tono niya ay nagpapahiwatig na umaasa siya sa ibang kahinatnan. Gayon paman, kaya kong alagaan ang aking asawa. Gumagaling siya, aksidente lang iyon, Mariing, sabi ni Rose.
gusto ko siya bilang nurse iginiit ni Mr. Richard na babahala sa kilos ng kanyang asawa Maria pakiusa. Tanggapin mo ang posisyon iniligtas mo ang buhay ko bagaman natutuwa na nakatulong naramdaman ni Maria ang bigat ng sitwasyon gagawin ko ang lahat. Tara kay Mr. Richard sagot niya tumingin kay Rose kung maaari gusto ko ng full-time na papel. Dahil sa kanyang kalusugan, kung may maliit na espasyo lang para manatili ako lapit kahit ang armchair na ito, ay sapat iminungkahi niya, parehong nag-alala sa kanyang kalusugan at sa intensyon ni Rose pwede kang manatili hanggat kinakailangan deklara ni Mr. Richard na may pasasalamat tumingin sa kanya saka bumaling sa kanyang asawa Rose pakihanda ang pinakamagandang guest room natin. Para sa kanya ito ang pinakamaliit na magagawa natin bilang pasasalamat sa kanyang ginawa utos ni Linggo na mula na magsimula si Maria sa kanyang trabaho, kasama si Ginoong Richard, at napansin niyang palagi siyang nanghihina at nagkakasakit kailangan kong kumita ng higit pa para makapagpa-check up sa doktor siguro makakahanap ako ng trabaho sa mga araw na wala akong. Pasok na isip niya bagaman hindi niya kayang iwan si Ginoong Richard sa takot na baka lumala ang kalagayan nito kapag wala siya mag-alaga ako ng sarili ko. Kapag bumuti na siya sabi niya sa sarili, habang tinatahak ang malalawak at magagarang pasilyo ng mansyon dala-dala ang tray na puno ng mahahalagang gamot at mga medikal na tagubilin sinusunod niya ang mga ito na maingat ngunit kapwa ang kanilang kalusugan ni Ginoong Richard ay tila humihina araw-araw nakakahanap siya ng lakas mula sa pangangailangan nito sa kanyang pangangalaga umaasa siya sa akin bulong niya sa sarili habang pinipilit ang sarili na makaakyat ng hagdan pagpasok niya sa malaking silid na magnate. Nakita niya itong patapos sa pakikipag-usap sa telepono ang kanyang boses, ay mahina na parang simoy ng hangin pagkababa niya ng telepono, nagtama ang kanilang mga mata, may bakas ng pangamba ang nangingibabaw sa kanyang berdeng mga mata Maria, halos bulong na niya, maaring ito na ang aking huling araw nagdulot na. Mabigat na pakiramdam ang kanyang mga salita mabilis na inilapag ni Maria ang tray ng mga gamot sa tabi ng kama nito ramdam ang bigat ng sinabi niya sa bawat pagsalita. Parang may bawat hininga na napakabigat, para kay Ginoong Richard, bago pa man makapagtanong si Maria napansin niya ang isang di pamilyar na bote sa tray, kasama ang dalawang mahiwagang sobre, alam niya ang lahat ng mga gamot at dokumento na inihahanda ni Ginang Rose, kaya't nakapagtataka ito ano ang mga ito tanong niya litong-lito sa. Pagbabago sa mga gamot nito ang mga ito ang gamot at mga dokumento ay mahalaga, para sa darating na panahon ipinaliwanag ni Ginoong Richard na mahina sinasabing idinagdag ang mga ito ng isang pinagkakatiwalaang kaibigan bagaman nalilito, na natiling determinado si Maria mayroon po ba akong maitutulong sa inyo? Ginoong Richard. Tanong niya tapat ang kanyang kalooban ang inyong kalusugan ang una kong iniisip tinangka ni Ginoong Richard na abutin siya, nanginginig ang kamay sa pagitan ng pasasalamat. At pangangailangan ngunit napakabigat ng kanyang katawan Maria, ikaw ang nagbigay liwanag sa aking madilim na araw ngunit may isa pa akong huling-hiling sabi niya, nangingilid ang emosyon sa kanyang boses magpanggap kang parang anak mo ako, ayokong lumisan ng walang naputol ang kanyang mga salita. Dahil sa matinding pag-ubo na nagpabaga, kay Maria, pakisuyo, ituring mo akong parang ama mo sa loob ng isang araw, mahalaga ito, nagpupumilit niyang wika kita ang tensyon sa kanyang mukha bakit po ninyo ito. Hinihiling sa akin, Ginoong Richard, nagtatakang tanong ni Maria magiging maayos ka naniniwala akong gagaling katiniyak niya, umaasang totoo ang kanyang sinasabi, Maria ito na ang huling hiling ko, wala na akong oras pagsusumamo niya sa mahina niyang tinig bago muling inatake na mas masahol pang pag-ubo, agad na tumulong si Maria sa kanya magpapanggap po ako. Ginoong Richard, o mas tamang tawaging ama biro niya, may halong lungko sa boses niya, wala siyang iba na pagtanto niya biglang naramdaman ang kakaibang ugnayan sa matanda ngunit bago pa man maipaliwanag ni Ginoong Richard ang dahilan sa likod ng kanyang hialing o ang bagong gamot biglang bumukas ang pinto. Dumating si Rose, kasama ang abogado suot ng formal panahon na Richard. Malamig na anunsyo ni Rose binasag ang mahinahong damdamin sa silid. Kailangan mong pirmahan ang huling habilin dinala ko ang abogado. Para masiguro ang lahat matigas niyang sinabi si Maria Dama ang tumitinding tensyon ay umatras na katuon pa rin ang mga matakay. Ginoong Richard po noon. Mga katanungan na walang kasagutan ito ba ang dahilan kung bakit niya nahiniling ang pagpapanggap para maiwasan ang pagpirma sa mga dokumentong ito. Naisip niya ngunit bago niya mapagtanto pa ang nangyayari, lumala ang pag-ubo ni Ginoong Richard. Hira sa paghinga si Rose tila, walang pakiramdam ay nakatuon sa kanya. Habang lumalala ang kanyang kalagayan Richard, kailangan mong pirmahan ito ngayon, mahalagang-mahalaga ito pilit niya, habang itinulak ang mga dokumento, matatag ang kanyang mga kamay sa tabila ng kanyang kahinaan, hinarap ni Ginoong Richard si Rose taglay ang isang tingin ng pangunawa at kalungkutan Rose,
Kahit ngayon ito pa rin ba ang pinakamahalaga sa iyo na itanong niya puno ng hinanakit at pagkadismaya, naramdaman ni Maria ang pagkahilo. Hindi ako maaaring himatayin ngayon na isip niya, at muling inalala ang kalagayan ni Hinoong Richard ang mga aparato sa kanyang kama, ay nagsimulang magbigay ng mga babalang tunog ang tunog ng kanyang tibok ng puso, ay naging hindi regular isang. Masamang senyales ng paparating na panganib anong nangyayari sigaw ni Maria puno ng pagkabahala, habang mabilis siyang lumapit, kay Ginoong Richard. Pansamantalang nalimutan ang kanyang sariling pangangailangan, nararamdaman ni Rose ang kritikal na sitwasyon. Kaya lumapit siya, kay Richard, at iginiit hindi na mahalaga kailangan niyang pumirma ngayon sabay tulak sa kanya. Kahit pa may alarma ng nalalapit na krisis si Ginoong Richard sa kanyang natitirang lakas ay sinubukang iangat ang kanyang kamay. Papunta sa papel ngunit humina ang kanyang kamalayan at pumikit ang kanyang mga mata. Rose, ako, pilit niyang sinabi. Bago bumagsak ng mahina ang kanyang kamay at dumausdos ang kanyang ulo, nawawalan ng malay agad na tumakbo si Maria para kunin ang mga kagamitan na makakapagligtas ng buhay. Bumalot ang kanyang pagiging nagsishock na siya, sigaw niya, may halong pag-aalala at pagsisisi na nakatingin kay Rose. Pwede namang ipagpaliban ito, kailangan niya ng tulong agad ngunit sa mga desisyon ni Rose. Nailagay na si Ginoong Richard sa isang mapanganib na sitwasyon at ngayon ay nakaharap si Maria sa desperadong pagsisikap na mailigtas siya. Isang tanging kaisipan ang nanatili sa kanya, kailangan kong iligtas siya. Habang nakatutok si Maria sa pagbuhay muli kay Richard, nakialam si Rose. Itinulak ang mga kamay ni Maria at nahulog ang gamit sa sahig at nabasag. Umalis ka na, ito, ikaw ang dahilan kung bakit siya nagaganito. Maayos siya, hanggang sa dumating kasigaw ni Rose. Tinutulak si Maria papalabas. Ang kwarto sa kabila na matigas na utos ni Rose na natili si Maria na puno ng tungkulin at desperasyon sa tabi ni Ginoong Richard. Kailangan kong gawin ito, mariing sabi ni Maria, para sa sarili ngunit sapat na malakas, para marinig ni Rose ang boses niya, ay matataglaban sa emosyonal na atake ni Rose na lalapit na sa kamatayan si Ginoong Richard. Napagtanto ni Maria ngunit hindi niya kayang hayaang mangyari iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang isang hindi aprobadong gamot. Isang desperadong hakbang. Ginoong Richard, pakiusap, kapit lang malumanay niyang sinabi, umaasang ang kanyang mga salita ay, musika. Kakapagbigay na katayo si Rose na mamangha sa tapang ni Maria. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ang asawa ko. Mariing sabi ni Rose. Ang kanyang tono ay may halong takot ngunit hindi nagpaapekto si Maria. Nakatuon ng buong atensyon kay Ginoong Richard, ang may-ari ng isang malaking kumpanya ng gamot na dapat sanay may access sa mas mahusay na lunas. Sa desperadong hakbang binigyan ni Maria ng iniksyon si Richard, bawat segundo'y tila tumitigil habang ginagawa niya ito. Isang sugal para sa kanyang buhay. Pinanood niya ang kanyang ginawa, umaasang magkakaroon ng kahit anong senyales ng paggaling upang patunayan ang kanyang desisyon. Ngunit, hindi dumating ang inaasam na paggaling. Sa halip lalo pang lumala ang kondisyon niya. Ang kanyang paghinga ay lalo pang humina, ang kanyang kulay ay naging maputla. Hindi ito pwedeng mangyari, mahinang sabi ni Maria sa sarili. Mabigat ang loob sa kanyang naging desisyon. Gusto ko lang makatulong, bulong niya, habang pinindot ang emergency button na dati niyang iminungkahi kay Ginoong Richard. Para sa mga ganitong sitwasyon sa kabila ng lumalalang kalusugan ng asawa, hinarap ni Rose si Maria na may matinding galit. Hindi mo man lang napigilan siyang pumirma sa mga papeles na yon. Tama na, sobra na ang nagawa mo, umalis ka na sa bahay ko. Maling sabi niya, hindi nag-aalinlangan na puno ng matinding pagsisisi si Maria. Dagdag pa ni Rose, malamig na nagsabi security ang maghahatid essay palabas bago siya lumabas ng kwarto kasama ang kanyang abogado. Saglit na naiwan si Maria kasama si Ginoong Richard, kaya't mabilis niyang itinago ang mga papeles sa loob ng kanyang uniforme. Bago muling pumasok si Rose, kapit ka lang, gagawa ako ng paraan. Mahinang sabi niya sa nahihiyapang lalaki. Ilang sandali pa isang gwardya ang dumating at iniis siya palabas kasama ang isang kawani. Habang tinatang kanyang sugpuin ang kanyang emosyon, isang biglang pagkahilo ang dumapo sa kanya. Bawat hakbang ay tila mabigat. Bilisan mo, utos ng gwardya sa kanyang isipan. Naghinanaki si Maria, gusto ko lang makatulong sa kanya. Bago siya itinulak ng gwardya, dahilan upang bumagsak siya sa driveway. Nakahiga siya ng hihina, umiikot ang paligid, habang iniwan siya ng gwardya, at bumalik sa loob. Bumangon si Maria, sumusuporta sa sarili gamit ang damuhan. Upang hindi mahimatay doon siya inalalayan ng hardinero. Nagtanong ito na may malasakit, ayos ka lang ba? Ang malumanay na tono nito ay kaiba sa kanyang magaspang na anyo. Si Ginong Richard ang lumalala, sagot ni Maria, nagpapasalamat sa suporta ng hardinero. Habang siya'y tumayo, narinig niya ang sirena mula sa malayo. Paparating na ang ambulansya. Para kay Ginoong Richard, naging desidido siya. Kailangan kong pumunta sa ospital, bulong niya. Para sa sarili, alam niyang hindi siya papayagang sumama ni Rose,
kaya nagtungo siya sa hintayan ng taxi sa kabila ng pagkahilo, at matinding pagkapagod ilang linggo na siyang hindi maganda ang pakiramdam ngunit hindi siya maaaring. Sumuko ngayon sa loob ng taxi, isinandal niya ang sarili pilit na kinukuha ang kanyang lakas at tiningnan ng bulsa ng kanyang uniforme, kung saan naroon ang mga nakatiklop na sobre. Sana, may magamit ako rito, taimtim niyang dasal habang binubuksan ang isa sa mga ito. Sa kanyang gulat na tuklasan niyang isa itong positibong paternity test na nagsasabing may anak si Ginoong Richard, na hindi niya kilala na may parehong bihirang sakit na nagpapahira sa kanya. Wala namang detalye kung saan matatagpuan ang anak na ito. Sino kaya ito, nag-alalang tanong niya sa sarili. Pagdating sa ospital, nagmamadali siyang nagtungo sa reception, hiras sa paghinga at puno ng pag-aalala. Kailangan kong makita ang isa sa mga pasyente. Ang pangalan niya ay Richard. Desperadong sabi niya. Sumagot ang receptionist na may malasakit ngunit profesional. Tanging pamilya lamang ang maaring bumisita sa kanya sa ngayon. Nahaharas sa moral na tanong na alala niya ang huling habilin ni Ginoong Richard na ituring siyang parang anak. Kaya't nagpanggap si Maria. Hawak ang paternity test. Nagsabi siya, ako ang anak niya. Pinatutunayan ito ng dokumentong ito. Kailangan ko siyang makita agad. Sabay abot dito bilang patunay masayang nakaligtas. Dahil hindi nabanggi ang kasarian ng bata, sinulyapan ng receptionist ang mga papel at tumango. Pinangunahan siya sa walang katapusang pasilyo ng ospital. Habang naglalakad sa likod ng receptionist, ang bawat hakbang ni Maria ay sumasalamin sa kanyang panloob na pagdududa. Tama ba ang ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Dama ang bigat ng kanyang mapanlinlang na desisyon, ngunit ang kanyang pangako na tulungan si Ginoong Richard sa panahon ng pangangailangan ang nagpapatibay ng kanyang loob. Nang makarating sa kanyang silid, pinanghawakan siya ng pangamba, takos sa maaring makita. Huminga siya ng malalim bago pumasok at bumungad sa kanya ang imahe ni Ginoong Richard na mahina na paligiran ng mga makinarya na bumubuhay sa kanya. Bawat tunog ay paalala ng kanyang delikadong sitwasyon. Lumapit si Maria sa kama kung saan naroon ang isang doktor na nagsusulat sa chart ni Ginoong Rich. Mahina ang kanyang boses. Habang ipinapakilala ang sarili Ginoong Richard si Maria ito, dumating ako. Agad nang marinig ko ang nangyari, ang kanyang malamig na kamay ay humawak sa kanya at nagpilis siyang ngumiti. Habang inaalala ang kanyang pangako na magpanggap bilang anak niya, humarap siya sa doktor na may mabigat na puso. Nagtanong tungkol sa kondisyon ni Ginoong Richard. Pinapanatili ang kanyang pagpapanggap anak niya po ako. Maaari ba kayong magbigay ng update sa kalagayan niya? Tanong niya. May pinilit na kumpiyansa sa boses. Ang sagot ng doktor ay mabigat. Si Ginoong Richard ay nasa malalim na koma. Malamang na hindi na siya makakalampas sa araw na ito. Wika ng doktor. Bawat salita ay tumatago sa damdamin ni Maria, lalong pinapalalim ang kanyang pagdadalamhati sa harap ng katotohanan ng buhay at kamatayan. Humiling siya ng pribadong oras. Pwede po bang magkaroon ng ilang sandali kasama ang aking ama? Tanong niya. Lumalapit sa kama. Pagkaalis ng doktor, umupo si Maria sa sila malapit kay Ginoong Richard. Puno ng emosyon, naglabas siya ng damdamin. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ginoong Richard, naalala ko ang pangako ko. Ngayon narito ako bilang iyong anak. Sa kanyang mga luha, bumubulong siya. Kung tayo'y tunay na mag-ama, siguro'y nasa dalampasigan tayo ngayon, malaya sa sakit. Nagkukwentuhan, tumatawa at nagkakape sa tabing dagat. Ang tahimik niyang pagninilay ay natigil nang biglang pumasok si Rose sa silid na parang kutsilyong humati sa banayad na eksena. Anong ginagawa mo rito? Singhal ni Rose. Ang boses ay matalim at puno ng pag-aakusa. Malinaw ang sinabi ko kanina, tinanggal na kita sa trabaho. Maya, tigilan mo na ang paglapit sa asawa ko. Sa kabila ng matinding pagod na natiling matatag si Maria. Hindi mo ako pwedeng tanggalin. Ako ang anak niya, malakas niyang sinabi. Hawak ang sobre bilang huwad na ebidensya. Tumawa ng malamig si Rose, puno ng pangungutya. Ikaw anak niya, tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka kailanman magiging katulad namin. Tugon niya puno ng panghahamak, ngunit nanatiling matibay si Maria. Walang halaga ang opinyon mo, sagot ni Maria. May lakas ng loob. Kahit nanghihina na ang katawan, hindi siya nag-iisa. Narito ako. Para sa kanya naputol ang kanilang pagtatalo nang dumating ang mga tauhan ng ospital na tinawag ni Rose. Para paalisin si Maria, ang babaeng ito ay nakakagambala sa kapayapaan ng pasyente. Paalisin niyo siya ngayon, utos ni Rose nang humakbang si Maria palapit kay Richard. Inatake siya ng pagkahilo at bumagsak siya. Pabulong na sinabi, ayoko pang umalis. Nang makita niyang bahagyang gumalaw ang kamay ni Richard, gumalaw siya. Mahinang sabi niya, bago nawalan ng malay. Habang ang mga utos ni Rose ay unti-unting naglaho sa kanyang pandinig. Nang magising si Maria, naroon siya sa isang silid ng ospital at naramdaman niyang bumalik ang katotohanan ng kanyang kalagayan. Hindi ko kayang bayaran ito. Napagtanto niya, mabilis na tinanggal ang mga ay sa kabila ng kirot. Kinuha niya ang kanyang mga gamit, ang kanyang telepono at ang sobre na may mga resulta ng pagsusuri ni Richard.
Mahinang tinawagan niya ang isang institusyong pangmedikal na nakalista sa mga dokumento, agad naman itong sinagot, "Doc, Yar, Romero po ito, paano po ako?" Makatulong, sagot ng boses sa kabilang linya. Handang tumulong, Yar Romero, si Maya ito, ang nurse ni Ginoong Richard. Malubha na ang kalagayan niya, at nasa ospital na siya ngayon. Natagpuan ko ang impormasyon mo sa isang medical na form na kanyang isinumite. Hindi ko alam ang gagawin, ngunit kailangan ko siyang tulungan, sabi niya. Nararamdaman ang panghihina ng sarili, ngunit pinipilit na maging matatag ang boses. Maya, tama, alam ko ang tungkol sa kalagayan ni Ginoong Richard. Mangyaring manatili ka sa kanya. Mahalaga na hindi siya nag-iisa sa oras na ito. Kailangan nating siguraduhing protektado siya. Kaya mo ba iyon, sagot ni Yar Romero na lalo pang nagpatindi sa kaba ni Maria. Sinubukan niyang tumayo mula sa kanyang kama, ngunit masyado pang mahina ang kanyang mga binti. Anong nangyayari? Kailangan kong malaman kung paano ako makakatulong, iginiit niya. Nag-alala na ang kanyang pagkawala sa tabi ni Richard ay maaaring naglagay sa kanya sa mas malaking panganib. Kasalukuyang sumasailalim si Ginoong Richard sa isang trial na naglalayong lunasan ang isang bihirang sakit. Ang sakit mismo na nagpapahira sa kanya niya ito ay isang makabagong paggamot, ngunit nasa huling yugto pa ng trial. Umaasa ako na makukuha natin ang mga resulta ng trial ngayong araw upang magpatuloy ang paggamot. Bagaman ang oras ay hinipabor sa atin para kay Richard, patuloy akong lalaban hanggang sa huli, pahayag ni Yar Romero. Seryoso ang tono. Pupunta ako agad sa ospital upang makita siya. Huwag mo siyang iwan sa ang dahilan, mariing wika ng doktor. Bago ibinaba ang tawag, ang mga pagsusuring hawak ko ay hindi konektado sa gamot na ibinigay ko kay Ginong Richard. Kung mabigo ang gamot at siya ay mawala dahil sa aking aksyon, hindi ko ito mapapatawad sa sarili ko, iniisip ni Maria nanginginig sa tako. Kailangan kong nasa tabi niya, hindi ako pwedeng manatili dito. Nagpasya siya, pilit bumangon. Kahit nasusunog ang kanyang mga binti, lalo siyang lumalakas sa bawat hakbang, mas determinado. Kaysa dati, ang paglalakbay niya sa pasilyo ng ospital ay tila monumental, ngunit hindi siya natitinag. Papunta na ako, Ginoong Richard. Kapit lang mahinang bulong niya sa sarili. Habang nagmamadali sa ospital, dala ang mga file ni Ginoong Richard. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas na makarating kay Ginoong Richard. Bago pa si Yar Romero, kahit ano pa ang mangyari sa akin, taimtim niyang dasal. Habang nagpupumilit ng makarating sa silid ni Ginoong Richard, sinalubong siya ng abalang eksena, mga doktor at nas na abalang-abala sa pagtulong sa matandang negosyante. Ang mga nagmamadaling usapan ay nagbigay ng masamang balita. Nalaman niya na ang kondisyon ni Richard ay nasa delikado estado. Nawawala na ang pasyente. Wala na tayong magagawa, sabi ng isang doktor, lalong nagpabigat sa loob ni Maria. Ano na ang kasalukuyang sitwasyon, tanong ni Maria, puno ng pangamba. Habang lumapit nilalabanan ang kanyang sariling panghihina, nagpakita siya ng senyales ng pagbuti, ngunit biglang lumala muli ang kalagayan niya, sagot ng isang doktor. Habang nagpapatuloy ang mga tunog ng mga aparato, lumalayo na siya sa atin. Tinitingnan ni Maria si Ginoong Richard. Nakita ang kanyang maputlang balat at hira sa paghinga. Lalo siyang nadala sa takot na mawala ang isang mahalagang tao sa kanya sa ganito kaikling panahon. Pakiusap. Gawin niyo ang lahat na makakaya, pakiusap niya sa medical team. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Huwag niyo siyang hayaang mawala. Ang head doctor ay humarap sa kanya, seryoso ang ekspresyon, nagpapahiwatig ng kaseryosohan ng sitwasyon. Napakahina na ng kondisyon ni Ginoong Richard. Ginagawa namin ang lahat, ngunit mahalaga na maintindihan mo ang sitwasyon, wika ng doktor. Hindi mariing, sabi ni Maria na ikinagulat ng lahat, pati na rin siya. Huwag niyo akong pagsabihan tungkol sa pag-intindi kong may kahit maliit na posibilidad na ligtas siya. Kailangang subukan natin, sabi niya na may tapang. Kahit nagsisimula ng lumabo ang kanyang paningin, ang doktor ay saglit na nag-isip. Bago bumalik kay Ginoong Richard, ginagawa namin ang aming maakaya, ngunit kailangan mo ring pangalagaan ang sarili mo. Masyado ka nang mahina, kontra ng doktor, ngunit muli siyang pinutol ni Maria. Kalilimutan niyo na muna ako ko siya ang mahalaga. Kung may mangyari sa kanya, dahil sa akin, hindi ko iyon kayang tanggapin, tuloy niya. Muling lumalabo ang paningin. Huwag kayong sumuko sa kanya. Laging may isa pang paraan. Ang doktor ay bahagyang lumayo upang ayusin ang isang medical device. Naiintindihan namin ang iyong pag-aalala, ngunit kailangan nating maging makatotohanan sa kanyang kalagayan, sabi ng napansin ang kanyang panghihina. Alam ni Ginoong Richard ang mga panganib. Sigurado akong nais niya rin na alagaan ka namin. Kinikilala ang kumpanya niya. Alam kung maintindihan niya ang kalagayan. Patuloy niya bumalik ng bahagya si Maria. Nagpapahiwatig na dapat magtuon ng atensyon ang doktor kay Ginoong Richard. Realismo, hindi lang siya basta pasyente. Para sa akin, binigyan ako ni Richard ng pag-asa na walang ibang nakagawa nito. Isang dahilan para patuloy na lumaban. Paano ko siya bibitiwan ngayon? Huwag niyo siyang pabayaan. Pareho tayong nanumpa para dito, mariin niyang sabi. Habang lalo pang humihina ang katawan,
habang lumalala ang kanyang kalagayan. Dahil sa kakulangan ng gamot na ramdaman ni Maria, ang matinding pagkahilo ang kanyang huling iniisip. Bago tuluyang nawalan ng malay ay isang pakiusap iligtas niyo siya. Pagkalipas ng ilang araw nagising si Maria sa ibang silid ng ospital. Dahan-dahang iminulat ang mga mata sa nakakasilaw na liwanag. Nagtataka na saan ako, ano na ang nangyari, kay Richard. Napagtanto niyang hindi na ito ang ospital na pinuntahan niya. Kay Richard iniisip siguro'y napagtanto nila na hindi ko kayang bayaran ang pag-aalaga sa ospital na iyon. Naglakbay ang isip niya habang inaalala ang mga pangyayari bago siya mawalan ng malay kahit saan siya naroon. Nakaramdam siya ng kaginhawaan habang nawala ang pananakit ng kanyang mga kalamnan. Madali na ngayong makatayo si Maria at naramdaman ang bagong lakas sa kanyang katawan. Ganap na walang sakit. Dahil sa kanyang mabuting pakiramdam pinindot niya ang tawag para humingi ng doktor. Habang tinitingnan ng paligid para sa sinumang tauhan na medisina, isang kilalang Ginoo ang pumasok at ngumiti ng malapad. Makita siyang gising Maria, mabuti at gising ka na ako, si Yar Romero. Ipinakilala niya ang sarili. Habang papalapit sa kanyang kama, malapit akong nagtatrabaho kay si Richard bilang kanyang doktor at pharmaceutical. Nag-usap na tayo dati sa telepono si G. Richard. Kumusta ang kalagayan niya? Kailangan kong malaman, tanong niya. Puno ng pag-aalala ang kanyang tinig. Ang lalaki ay ngumiti na mapanatag. Lahat ng impormasyon ay malalaman mo sa lalong madaling panahon. Darating na ang iyong pangunahing doktor. Pilit na pinapayapa siya ni Yar Romero, ngunit lalo lamang tumindi ang pagkabahala ni Maria. Hindi ko lubos na maipahayag ang aking pasasalamat para sa ginawa mo, para sa kaibigan kong si Richard. Ang kalusugan mo ay nakompromiso para maalagaan siya. Bihira akong makatagpo ng isang taong tulad mong walang pag-iimbot, wika ni Maria. Pinuri ni Yar Romero ang kanyang pagsisikap, ngunit natigil ito nang dumating ang isa pang doktor. Agad na tinanong ni Maria ang bagong doktor tungkol sa kalagayan ni G. Richard, ngunit ang pansin ay nanatili sa kanya. Maayos ang iyong kalusugan, salamat sa gamutan, wika niya, habang minumonitor ang mga kagamitan sa medisina na sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso. Hindi ko kayang bayaran ang mga gastusing medikal na ito. Pagtatapat ni Maria sa kanilang dalawa, isiniwalat ang kanyang kasalukuyang kawalan ng trabaho. Siya'y aligaga sa kanyang tanggal, hindi sigurado sa mga nangyari. Na natili siyang umaasa na maayos si Richard at na may ibang nas na nagbibigay ng malasakit na pangangalaga tulad ng sa kanya. Nagbigay ng katiyakan si Yar Romero, hindi mo kailangang alalahanin ang mga gastusin, ang institusyon ang bahala sa mga ito. Bilang pasasalamat sa iyong dedikadong serbisyo kay G. Richard, tungkol naman sa trabaho, may ipapakita ako sa iyo. Paglabas mo rito, anya na nagdulot ng kanyang pagkamausisa. Kahit nag-aalangan siyang umasang agad na makakahanap ng trabaho, lalo na't malabong magbigay ng magandang rekomendasyon si Rose. Kakayanin kong harapin ang mga pagsubok sa buhay. Pagkatapos ng ilang pagsusulit para sa sertipikasyon, paninindigan niya. Pagkatapos niyang makalabas sa ospital, inihatid siya ni Yar Romero sa tahanan ni Richard. Dinala mo ba ako rito para kunin ang mga gamit ko? Anong niya bago humarap sa bahay na naging kanlungan niya sa panahon ng kanyang pagsubok. Hindi may naghihintay sa loob para sa iyo. Pagbubunyag ni Yar Romero na may ngiti at sinabing may proyekto pa siyang ayusin sa institusyon. Pagkatapos magpasalamat at magpaalam, pumasok si Maria sa manson na may halong pananabik. At kaba binuksan niya ang pintuan ng salas at natigilan nang makita si Richard na nakatayo, bumabati sa kanya ng isang ngiti. Hindi ako makapaniwala, masaya niyang bulalas, Diyos ko. Salamat. Nagdasal siya na mamangha sa makitang ang kanyang pasyente ay nasa mabuting kalusugan. Paano ito nangyari, tanong niya. Habang papalapit si Richard sa buong panahon ng kanyang paglilingkod, hindi niya nakitang makalakad ito, palagi itong nakarat. Dahil sa malubhang kondisyon, nakakamangha kang makita na nakakalakad. Tuwang-tuwa niyang sabi. Habang hinihintay na makalapi ito, pinagmamasdan si Richard na puno ng kaligayahan. Habang lumalapit na mabilis, niyakap siya nito na mahigpit sa loob ng isang sandali. Maria, iniligtas mo ako ng higit pa sa alam mo, ngunit may mga bagay na hindi mo pa alam, wika nito matatag at puno na paninindigan ang tinig. Hindi ko agad masabi ang lahat, patawad. Pag-amin ni Richard, ang kanyang mga mata nagpapakita na halo-halong emosyon si Maria. Nagulat sa lalim ng tingin niya, sandaling umatras. Bakit tila siya balisa? Tahimik niyang iniisip. Bago magbigay ng nakakapagpakalmang ngiti, pakiusap, sabihin mo na ngayon. Sinusubukan kong buuin ang mga pangyayari, ngunit napakarami pang tanong na naiwan. Sino ang anak mo? Naisalba mo rin ba siya? Malalim ang buntong hininga ni Richard, ang kanyang mga mata puno ng damdamin. Habang nakatingin kay Maria, may anak akong babae. Pagbubunyag niya, bahagyang nanginginig ang boses. Hindi ko nalaman ang kanyang pagkakakilanlan. Hanggang sa lubhanang bumaba ang aking kalusugan, matagal ang resulta ng pagsusuri, ngunit nailigtas ko
Sasabi niya at napabuntong hininga ng may kaluwagan si Maria gumiti sa kanya na may init. Nagpapasalamat ako na makita siyang malusog at ngumiti pabalik sa akin pagtatapos niya ang mga salita. Ay nagbigay ng alon ng pagkagulat sa mukha ni Maria. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng maing pagtataka. Nahihirapang intindihin ang katotohanan ng kanyang mga salita. Ano ang sinabi mo? Tanong niya, puno ng emosyon ang kanyang boses. Akala ko mali ang narinig ko. Sa isang banayad ng ngiti nilinaw ni Richard, ikaw ang anak ko, Maya. Ikaw mismo ang anak ko. Ang kanyang boses ay may halong kasiyahan at seryosong damdamin. Habang niyakap niya siya na mahigpit. Ako, ano ito nangyari? Tanong ni Maria, habang ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tinutukoy mo ba ang papel na ipinalo mo sa akin? Bilang siya tinanong niya, takot na baka ito'y biro. Dahil ang pinakatatangin niyang pangarap ay ang magkaroon ng pamilya. Ang ngiti ni Richard ay naging malungkot. Ikaw nga ang anak ko, Maria. Pinalaro ko sa iyo ang papel na iyon dahil inakala kong malapit na ang aking katapusan. Ayaw kung malaman mo na may ama ka tapos mawala rin siya. Agad nalaman ko ang tungkol sa mga pangarap mo noong nasa ampunan ka. Ang hanapin ang iyong ama. Hindi ko makuhang ipagtapat sa iyo ang katotohanan habang ako'y nasa bingit ng kamatayan. Para dito, humihingi ako ng paumanhin. Dahan-dahang sumisiksik sa puso niya ang katotohanan ng mga salita ng kanyang ama. Bawat pangungusap ay nagpapahayag ng mga damdaming matagal niyang hindi napagtuunan. At ang aking ina, tanong niya, nanginginig ang boses habang patuloy ang pag-agos ng luha. Ano ang nangyari sa kanya? Bakit hindi mo alam na ikaw ang aking ama? Ibababa ni Richard ang kanyang mga mata. Lungkot ang lumaganap sa kanyang sagot. Ang iyong ina sa kasamaang palad ay hindi minahal ako. Kami kasal ngunit hindi siya kailanman masaya. Umalis siya upang sumama sa ibang lalaki nang walang paalam. Hindi ko alam na buntis siya sa iyo nung iniwan niya ako. Kung alam ko sana, Maria, ibang-iba sana ang naging buhay natin. Iniwan ka niya sa isang ampunan matapos kang ipanganak at pumanaw siya. Hindi nagtagal si Maria ay humagulgol, nagluluksa sa kwento ng kanya ina at sa buhay na nawala sa kanya. Ngayon mayon siyang isang ama, isang tunay na ama. Lumapit si Richard at niyakap siya ng mahigpit. Sa wakas, may pamilya na ako. Dapat akong magpasalamat araw-araw sa himalang ito. Gayunpaman ang isip ni Maria ay puno pa rin ng mga tanong. Paano mo na alaman? Nagseryoso ang ekspresyon ni Richard na tila mabigat ang kanyang ay. Si Rose, nang malaman ang aking karamdaman ay nagsimula magsaliksik upang makita kung may maaring maging tagapagmana sa aking ay. Arian, natuklasan niya ang tungkol sa iyo, ngunit itinago ito sa akin. Isang beses na pumunta ako upang kumuha ng gamot, nakita ko ang iyong litrato. Kamukhang-kamukha mo ang iyong ina noong kapanahunan niya, kaya agad akong nakaramdam. Naghir ako ng detective upang hanapin ka. Bagaman hindi ako sigurado sa ating kaugnayan, inupahan kita. Natatakot na baka dumaranas ka rin ng parehong sakit na mag-isa. Tinutulan ni Rose ang pag-upa sa iyo. Marahil natatakot na malaman ko ang katotohanan. Tumagal bago ko napansin na ang kanyang pagiging lihim ay hindi para sa proteksyon, kundi para sa sariling interest. Gusto kaninyang palisin ngunit hindi ko pinayagan. Habang hinihintay namin ang resulta ng ENA, hindi ko napansin na ikaw din ay nagdurusa dahil tinatago mo ang iyong sakit para maalagaan ako. Napahinto si Richard. Mga luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumingin si Maria sa sahig na mumula ang pisngisa. Hiya, hindi ko sinadya magdulot ng anumang pag-aalala sa iyo. Mana niyang bulong dama ang pag-aalala. Ikaw ang biyaya sa aking buhay, Maria. Ngunit hangad ko ring malaman ang lahat ng bahagi ng iyong buhay sa mga nagdaang pangyayari. Inutusan ko ang aking medical team na magtuon sa paghahanap ng paggamot para mapangalagaan ang iyong kalusugan kaysa sa pagsasagawa ng test para malaman ang ating relasyon. Dahil tila ito'y maliit na bagay sa paningin ko, ikaw na ang aking anak, bahagi ng aking pamilya. Wika ni Gian. Nakangiti. Inalagaan ko siya na parang kiyak akong siya ang aking ama. Inalala ni Maria ang mga araw na masuyong inaruga niya si Richard. Masayang makatulong. Nagseryoso ang ekspresyon ni Richard nang ilahad niya ang katotohanan sa kanyang anak nang dumating ang mga resulta. Huli na, para talakayin pa ang ENA findings nang hindi natatabunan ito ng pangamba ng aking kamatayan. Higit pa oon, natuklasan din ng mga pagsusuri na si Rose ay naglalasing upang lumala ang aking kalagayan. Makuha ang aking kayamanan. Pinahid ni Richard ang kanyang mga mata. Pinapalakas ang loob sa bigat ng susunod niyang sasabihin. Ang mga ginawa ni Rose ay bumiyak sa aking puso, ngunit pinagtibay nito ang aking determinasyon na ipagtanggol ka. Ikaw na aking tunay na tagapagmana. Si Maria, habang sinusubukan pangyakapin ang mga revelasyon, ay nakaramdam ng halo-halong emosyon. Ang kaluwagan sa pagkaunawa sa kanyang pinagmulan at ang galit at lungkot sa pagtataksil ni Rose. Ano ang gagawin natin ngayon kay Rose? Humara si Richard. Kay Maria ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng determinasyon. Kinuha ni Ya Romero ang mga blood sample
Habang ako'y nagpapagaling sa ospital kaya't may ebidensya tayo ng mga maling gawain ni Rose ang mga abogado niya ay handa ng musika, ipasalvage, pagkabahala, ang gamutan sagot ni Richard, na may ngiting may pag-asa nagtagumpay ang aming team sa pagbuo ng gamot ito ang bahagi ng trial na nagligtas sa iyo alam kong hindi na magtatagal ang buhay ko ngunit ang pag-inom nito ay nakapagpahina ng aking buhay anak ko magaling na tayo, Maria, isang bagong yugto ang nag-aabang sa atin puno ng gala. At ginhawa ang puso ni napakaganda nito, kaya may pag-asa para sa ating dalawa tanong niya, habang ngumingiti sa kabila ng kanyang mga luha, nakaplano na ang ating pagbiyahe, para sa iyong paglabas mula sa ospital tugon ni Richard, nakangiti na didinig mo pala ako. Habang kumatos katanong ni Maria tinamaan ng damdamin, anak yakin kong masusulit natin ang ating araw sa tabing dagat at marami pang iba sa hinaharap kumikinang ang mga mata ni Maria sa pasasalamat at pagmamahal salamat ama sa. Lahat ng bagay wika niya na may damdamin ang salitang ama mula sa kanya, ay tumagos ng malalim kay Richard ako, ang dapat magpasalamat anak ko labis ang kasiyahan ko na magkaroon ng anak na tulad mo sa mga sumunod na araw sa opisina ni Richard ang mag-ama, ay hindi lamang nagpatibay ng kanilang ugnayan, kundi hinarap din ang mga legal na aspekto ng pagtataksil ni Rose nagtagumpay ang hustisya, at si Rose ay napabilang sa bilangguan pinagbabayaran ng kanyang kasuklam-suklam na balak na nakawin ang pamana ni Richard at magdulot ng panganib sa kanyang buhay si Richard ang kanyang kalusugan, ay mas pinabuti ng mga ng sarili niyang kumpanya, ay tinupad ang kanyang pangako. Kay Maria sila'y nagdiwang ng isang di malilimutang araw sa tabing dagat, hindi lamang sa pagdiriwang ng kanyang pagaling kundi sa mga pangakong naghihintay sa hinaharap isang araw na puno ng halak, makahulugang usapan, at mga plano sa hinaharap nagsimula ng maraming mahahalagang sandaling kanilang pagsasaluhan si Maria ay kumuha ng mahalagang tungkulin sa Pharmaceutical Institute ni Richard, ginagamit ang kanyang karanasan bilang nurse, upang sanayin ang iba sa pagkilala sa mga senyales ng pamilyar na pang-abuso ang kanyang mga inisyatibo, ay nagbigay dangal sa institusyon at musika, nagpoposas at kapabayaan pinalakas ng kanyang sariling mga karanasang sinubok ng panahon pinukaw ng lakas at empatiya ng kanyang anak inilaan ni Richard ang malaking bahagi ng yaman ng institusyon para suportahan ang advokasya nito. Naglulunsad ng mga programang pang-edukasyon at pagbuo ng mga alyansa na malayuning protektahan ang mga karapatan ng mga pasyente sa gabay ni Maria at Ya Romero, nagpatupad ang ng mga bagong pamantayan upang matiyak na ang mga pasyente ay ginagamo sa isang ligtas at malugod na kapaligiran nagpapataas sa kalidad ng pangangalaga sa buong industriya ang mga pagsisikap ni Maria ay kinilala hindi lamang sa loob kundi pati sa labas ng institusyon na nagbigay daan upang maimbitahan siyang magsalita sa mga health at wellness conferences. Dito, ibinahagi niya ang kanyang mga profesional na pananaw at personal na kwento na nagbigay ng inspirasyon sa marami at nagudyok sa iba pang mga tao na suportahan ang kanyang advokasya magkasamang binuo ni Maria at Richard ang kanilang mga buhay batay sa espeto, paghanga at pagmamahal na nagtagumpay sa mga pagsubok ng nakaraan. Tinamasa nila ang bawat araw na magkasama at ipina-endiwang ang bawat tagumpay bilang isang matibay na koponan. Kung nahanap mong nakaka-inspire ang kwentong ito, hinihikayat ka naming mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ang nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga makapangyarihang kwento. Huwag palampasin ang aming susunod na kwento. Napakahalaga ng inyong suporta. Para sa amin i-click ang mga link na lumalabas ngayon sa inyong screen para sa isang piniling koleksyon ng mga nakaka-inspire na kwento at entertainment. Kita-kits tayo.